Magandang gabi po sa bawat isa and purihin ng Panginoon sapagkat muli na naman po tayong magkakasama sa gawain po ng Diyos. At salamat sa Panginoon sapagkat niloob niya itong pagkakataong ito. Ano po, kanina iniisip ko, nako, paano kaya yung mga signal ng internet? Ano po, dahil malakas ang hangin, malakas yung bagyo, yung ulan. So sabi ko, baka posibleng maapektuhan yung atin pong live streaming ngayon pong gabing ito. Pero salamat sa Panginoon, medyo humupa at humina po yung hangin at ulan dito po sa area ng Caloocan. Ano po? So kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Naway talagang magtuloy-tuloy na maging okay yung atin pong panahon. Ano po? So sana talagang makalabas na po ng bansa ito pong panibagong bagyo. Katatapos pa lang ni Goring, meron na naman pong panibago. Ang pangalan pa naman Hana. Kaya nga medyo malakas siyang bagyo na yan kasi pangalan pa lang malakas na ang dating. So kaya again, wina-welcome na po natin yung mga kapatiran po natin, nakasama na po natin ngayong gabi sa atin pong service. At syempre gusto rin ho nating pasalamatan yung inyo pong mga ginagawa. Sa tuwing tayo po, mayroong pag-aaralan ng salita po ng Panginoon every morning at maging paggabi. Meron tayong Monday, meron tayong Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Sunday, mga kapatid. So kayo po ay malaking blessing at encouragement ko po sa gawain ng Panginoon. Kaya nga yung mga kapatiran po natin, nakasama na po natin, mga kapatid, wag ho kayong tumigil sa pagsuporta at pananalangin sa gawain po ng Panginoon dahil kayo po ay malaking encouragement sa ministry. So kaya gusto rin nating pasalamatan si Brother Kit sa kanya po inawit. At The Redeemer of the Rain. Yan ho yung kanyang title ng inawit ngayon po gabing ito. Ngayon po ay August 31 na. Mga kapatid, bukas po ay Burr month na ulit. Kita nyo naman, napakabilis ng panahon. Ngayon po yung Webes, August 31, 2023. Ayan, so ito po ang ating petsa ngayon at bukas ay September 1. Ay siya nga pala ho, mga kapatid, ipanalangin natin si Kuya Joe mamaya. Siya po babiyahin na, pabalik ng Dubai. So ipanalangin po natin na talagang siya ingatan, gabayan at bigyan ng Diyos ng malakas na pangangatawan. Dahil ang punta niya sa Dubai ay hindi po bakasyon. Yung punta niya sa Dubai, yan po ay pagtatrabaho. Kaya nga talagang ipanalangin natin na siya'y gabayan ng Panginoon. So tayo po ay mag-start na. Tayo po ay mag-aaral sa salita ng Diyos at excited na po ako na ibahagi ito pong ating mensahe ngayong gabi. Sapagkat alam ko po ito'y napapanahon sa atin pong lahat. Kailangan nating lahat, ito po pag-aaralan natin. Kaya nga kung handa na po talaga ang bawat isa, maganda po siguro kunin din natin yung mga Bible natin. Para kung papaano nasasanay tayo ulit nagbubuklat ng Biblia o kaya kung sakaling wala ho akong mailabas na mga verses or kung ano man yung mga nandito po sa ating caption, mga kapatid, at least kayo po matulungan ninyo ako, lalo na po yung mga ushers and usherette natin. Talagang samahan po ninyo ko para magawa po natin na mainam at madali yung atin pong ginagawang pag-aaral ng salita po ng Panginoon. So sige po, buksan na natin ang ating mga Bible, James chapter 1 and verse number 12. Ayan po, ito ang sabi po ng talata. Pakinggan po ninyo at akin pong babasahin. Sabi po ng talata, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him." Tayo po munang lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo pong harapan na kung saan kami po ay inyo pong kausapin, katagpuin at pagpalain. Ang mensaheng ito, Panginoon, ay gamitin mo po para mas lalo kaming tumibay sa paglilingkod at sa pananampalataya. Ikaw po, Panginoon, ang magtuwid at mag-ayos ng amin pong mga buhay. Gamitin mo ang gabing ito para maging gabi ng pagpapala
sa bawat isa po sa amin. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin tinatagubilin ang tagumpay, sa iyo po namin iniaalay, ang gagawin po namin sa pag-aaralang ito, O Diyos. Ikaw po ang aming sinasamba, ikaw po ang aming itinataas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So the title of our topic or message for this evening is The Blessedness of the Believers. So again, ito po yung ating pag-aaralan, the blessedness of the believers. Well, actually, in verse number 12, parang mahirap kasing pag-isipang maigi na paano tayo magiging mapalad sa kabila ng meron tayong kinakaharap na problema. Kasi po, malinaw, sabi ng verse number 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So, ibig sabihin, papaano raw magiging masaya, mapalad, ang isang tao na mayroong problema o kaya dumadaan sa pagsubok. Alam naman ho natin na ang reaksyon ng isang taong may ganitong sitwasyon hindi po masaya. Kaya nga siguro, mga kapatid, sa mga oras na ito, gusto ho tayong turuan ng Panginoon paano ba tayo magiging masaya? Kasi yung salitang blessed, pwedeng dalawa po ang maging ibig sabihin niyan. Isa, yung tayo mapalad. Pangalawa, yung tayo po ay masaya, happy. Ano ho? So, pero dito ho sa atin pong pinag-aaralang talata, ang context po niyan ay hindi po yung magiging masaya ka lang. Kung hindi ikaw ay mapalad, sapagkat ang sabi po ng Biblia, Blessed is the man that endureth temptation. Parang yung palang phrase na yon, nagsasabi na kagad sa atin na may pag-asa sa pagsubok. Ang ibig ko pong sabihin, hindi man natin lalahatin, pero tingin ko po, yung talata na yon, ang sabi po roon, Blessed is the man that endureth temptation. So meaning, may makakatapos o merong may kaya na lampasan yung pagsubok na kanyang pagdadaanan. So kasi yung salitang endureth temptation, yung temptation po dyan mga kapatid ay hindi po yung salitang tukso. Yan po ay trials. Ang katumbas po niyan testings. Ano po? Trials. Sinusubok yung atin pong buhay o yung ating pananampalataya. Ngayon, kung titignan po ninyo, ito po ang context niyan. Okay? Simulan po natin. Paano ba magiging mapalad ang isang mananampalataya o ang isang tao na dumadaan sa problema? Sabi po ng verse number 1. Tulungan po ako ng mga ushers natin. Ano po? Yung mga digital ushers and usherette natin. Ito po ang sabi ng verses 1 to 3. Ito po kasi yung pinaka-context nito. Pakinggan po ninyo. Sabi ng verse number 1. James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Take note, kung kayo po ay may hawak na Biblia sa mga oras na ito, guhitan niyo po yung verse number 2 na yan. Kasi po, very challenging. Anong sabi po dyan ni Santiago? My brethren. Yun pa lang, nagpapakita na po na ang tinutukoy niya rito ay mga mananampalataya. Hindi niya ho pwedeng tawaging brethren yung mga unbelievers. Sa makatuwid, ang kanya pong kausap dito ay mga Kristiyano. Ano po? My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, into various trials. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ngayon, eto po mga kapatid. Sabi po rito, maliwanag, count it all joy. So, paano nga tayo magiging masaya? Yan nga ang tanong natin kanina Kapag tayo may problema, mahirap ho yatang mangyari yon. Kadalasan, ang reaksyon natin, kapag tayo po may sakit, kapag tayo po kapos, kapag tayo po nasasaktan, pag tayo po nalalagay sa balag ng alanganin, mga kapatid, hindi ho madaling mag-react ng masaya pag may mga ganyang kalagayan sa atin pong mga buhay. Ngayon, eto po. Sabi ho kasi ng verse number 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ayan. So, linawin ho natin to mga kapatid.
Yung verse number 3, hindi po nagsasabi na kapag tayo po ay nanatili at naging matatag, sa panahon ng pagsubok, ibig sabihin, hindi tayo natinag, ibig sabihin ba nung gagantimpalaan na kagad tayo doon po sa ginawa nating paninindigan na yon? Mga kapatid, hindi pa po. Kasi ang sabi po ng verse number 3, dapat maintindihan natin to, that the trying of your faith worketh patience. So, ibig sabihin, ito pa lang ang magiging resulta ng atin pong pananatili sa gitna ng pagsubok. Hindi kagad tayo gagantimpalaan. Ang gantimpala, kapag yan natapos natin, kapag yan nalampasan natin. Kaya yun ho yung magandang maintindihan natin. By the way, what is patience? Patience, the capacity, habit, or fact of being patient. Yung handa tayong talagang magtiis. Kahit tayo po ay nasasaktan, kahit tayo po ay nahihirapan, nabibigatan na sa buhay, pero hindi tayo pumapayag na tumigil sa ginagawa natin para sa Panginoon. So yan po ang ibig sabihin nun. Kaya nga, mapalad daw ang isang mananampalataya na talagang tigatig ng problema, puno ng pagsubok, pero hindi natitinag. Kasi ang napapatunayan niya sa kanyang kalagayan na yung kanyang pagtitiis ay nagbubunga ng patience. Yung kanyang pananatili sa gawain ay nagbubunga ng sabihin po nating mapagpahinuhod na espiritu, matiising espiritu. Ulitin ko po, habang tayo ay may pagsubok at nananatili tayo na matatag at nakatayo, wala pa hong reward po doon. Ang reward po niyan kapag natapos natin at nakalampas tayo dyan. Kaya nga maganda ho nito mga kapatid. Sabi ko nga, ano ba ang ibig sabihin ng ating topic? Ano ba ang ibig sabihin ng title natin? The blessedness of the believers. Eto na po mga kapatid. Bakit ba tayo mapalad? Sa kabila ng meron tayong napagdadaan ng problema. Eto ho, ang gusto ko pong ibahagi ngayong gabi para po sa ating lahat. Number 1, the promised strength in times of trials. So again, the promised strength in times of trials. May pinangako ang Panginoon na kalakasan sa panahon ng problema. Ito po ang sabi ng mga talata. Sundan po ninyo mga kapatid. Sabi po ng Isaiah chapter 40, verses 28 to 31. Ito po ang sabi ng mga talata. Tulungan niyo po ako mga kapatid. Kung pwedeng magbukas na po kayo ng Biblia, mas maganda po. Sabi po ng verse 28, Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainted not, neither is weary. There is no searching of His understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Anong ibig sabihin ko po rito, mga kapatid? Malinaw po na sinabi ng mga talata na meron tayong Panginoon. Na mayroong kakayanan. Kasi pinakita po rito yung kanyang kredibilidad sa bungad ng mga binasa kong talata, sabi ng verse number 28, hindi mo baga nalalaman? Sabi ho dyan, hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainted not, neither is weary. Sabi ho ng Bible, yan ang ating Panginoon. So sa makatuwid, tayo po na humaharap ngayon sa pagsubok, wag ho tayong mahintatakutan. Alam nyo kung bakit? Kasi may pangako ang Panginoon sa mga Kristiyanong nagpapatuloy na inaatake ng problema. Ang sabi ng Panginoon, they that wait upon the Lord. Meaning, yung mga nananatiling naglilingkod na pinahihirapan ng kaaway, ang sabi po ng Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? May magpapalakas po sa atin. Alam nyo ho, sabi ko nga, itong mensaheng ito, bagay na bagay din po sa akin sa mga oras na ito at sa panahong ito.
Talagang kami rin po ay dumadaan. Ako po personally, dumadaan ako sa matinding isipin, sa matinding problema, pero naniniwala pa rin ako na may Diyos na siyang mayroong kakayanan na ako'y tulungan at bigyan ako ng kapayapaan. Mahirap po, mga kapatid. Sabi ko nga, yung mag-isip ka ng ituturo mo, mahirap na yon. Pero yung nag-iisip ka pa ng ituturo mo na may iniisip ka pang ibang problema, mga kapatid, mas mahirap po yun. Naapektuhan pa ang emosyon, naapektuhan pa yung pakiramdam. Kaya nga mga kapatid, ito po ang maganda dito sa pinag-aaralan natin. Hindi ba't malinaw na sinasabi po ng Bible na ang Panginoon ay mayroong kakayanan para sa mga Kristiyanong naglilingkod, na nahihirapan, inaatake ng kaaway, huwag tayong matakot sapagkat ang sabi ng verse number 29, He giveth power to the faint. Kaya kung tayo ho ay napapagod, kung tayo po ay nabibigatan, at kung minsan pakiramdam natin para tayong nasasaktan na, at parang nasasaid na yung ating pananampalataya sa Panginoon, pakinggan natin ito. Sabi ho ng Bible, He giveth power to the faint. Kaya kung tayo po ay nasa ganung kalagayan, ang hanapin natin, lakas ng Panginoon. Hindi yung daan palayo sa kalooban ng Diyos. Hindi po yon ang kalooban ng Panginoon. Hindi po yon ang gusto ng Diyos na gawin natin. Ang gusto ng Panginoon sa ating mga naglilingkod, manatili tayo at intayin natin ang Panginoon. Amen? So kasi ang sabi ng Bible, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Kaya nga, kung sino man po sa atin, yung talagang may matinding pinagdadaanan sa buhay, kung sino man sa atin ang meron talagang kinakaharap na mabibigat na suliranin, kahit sandamakmak pa yung problema, mga kapatid, ito pa rin ang pwede kong sabihin sa inyo, ang Diyos ay may kakayanan na tayo ay tulungan. Amen? Ang Diyos ay may kakayanan para tayo ay iangat. Ang Diyos ay may kakayanan para tayong nanghihina ay agapayanan. Amen? So yan ho ang ating Panginoon. Kaya nga maganda ho siguro na talagang sa buhay nating ito, hindi lang ho nating matutunan yung makinig ng Biblia o kaya magbasa, kundi matutunan din ho nating panampalatayanan yung mga pangako niya. Yun po ang magandang nakita ko po rito. And then pangalawa, the promised support in times of trials. Again, the promised support in times of trials. So ibig sabihin, bukod sa ang Panginoon ay nagpapalakas, ang sabi ho ng Panginoon, sinasamahan niya ho tayo lagi . Tignan po ninyo, Hebrews chapter 13, verses 5 to 6. Ito po ang sabi ng mga talata. Pakinggan po ninyo. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Again, kung kayo po ay may hawak na Biblia, guhitan nyo po yan. Yung sinabi ng Panginoong, I will never leave thee, nor forsake thee. Verse number 6, so that we may boldly say, ito po ang resulta ng naniniwala sa pangako ng Panginoon, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Amen? So kaya kung titignan ho natin mga kapatid, hindi ba totoo po itong sinasabi ng talata? Hindi ba totoo po itong sinasabi ng Bible? I will never leave thee nor forsake thee. Sa makatuwid, ang effect dapat ng pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya ay kalakasan. Ang effect dapat ng mga pangako ng Panginoon sa atin bilang mga naglilingkod ay yung ikatitibay sa paglilingkod. Kaya nga kung titignan po ninyo, sabi, so that we may boldly say, confidently say, the Lord is my helper. Amen? Hindi man tayo tulungan ng iba, hindi man tayo samahan ng iba sa problema natin pinagdadaanan. Kung minsan pakiramdam natin, parang nag-iisa na lang tayo. Wala tayong kakampi. Parang pinagtutulungan tayo ng kalaban. Pero mga kapatid, magsaya tayo sapagkat ang sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Yung samahan ka pa lang ng Panginoon, sapat na.
Naniniwala po ako, hindi lang tayo sasamahan ng Panginoon, ipaglalaban pa tayo ng Panginoon. Kaya nga, yan ho ang magandang pag-aralan natin, mga kapatid, na talagang ma-realize natin, napakapalad natin. Sapagkat may Panginoon na bukod sa nangako, tinutupad pa niya yung kanyang mga pangako. Ano yung pangako niya? Tayo raw ay kanyang palalakasin. Ano yung pangako niya? Tayo raw ay kanyang laging sasamahan. Sabi ng Bible, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Why? Because the Lord is with us. Kasama ho natin kasi ang Panginoon eh. Kakampi ho kasi natin palagi ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, yan ho ang magbigay sa atin ng pag-asa. Kaya kung meron man po sa atin, pakinggan po ninyo ako mga kapatid, kung meron man po sa atin na talagang nabibigatan, nahihirapan sa buhay, pakinggan nyo po itong talatang babasahin ko. Sabi po ng Psalm 27 verse number 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, and of whom shall I be afraid? Kanino ko matatakot? Kay Satanas? Kanino ka matatakot? Sa mga tao? Kanino ka matatakot? Sa sitwasyon? Sabi ng Bible, the Lord is my light and my salvation. The Lord is my helper. Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kaya nga ito ho ang masarap dito bilang mananampalataya, mapalad tayo sapagkat ang sabi ng Bible, tayo ay laging sinasamahan ng Panginoon. Kaya nga ho sana mga kapatid, talagang ito po'y magsilbing kalakasan natin sa buhay. Sana'y talagang ito po maging kalasag ng Panginoon para tayo po ay lalong manatili na naglilingkod, nagtatapat at sumusunod sa kalooban niya. Kaya tandaan po ninyo, ang pangako ng Diyos ay magdadala dapat sa atin sa pagpapatuloy sa paglilingkod. Hindi para tayo ilayo sa gawain. Ano po? So yan ho yung pangalawang bagay. And last but not the least, the promised success in times of trials. Tingnan nyo ho kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, doon sa verse number 12, balikan ho natin yung James chapter 1, verse number 12. Kasi po, meron pong kumbaga pahiwatig na kagad doon pa lang sa talata na yon. Tignan po ninyo James chapter 1, verse number 12. Sabi po rito, blessed is the man that endureth temptation. Like what I said, ibig sabihin po nito, mayroong makatatagal. Mayroong makatatapos. Ano po? Makalalampas. Dito po sa temptation na binabanggit nito, yung trials na yan. Ano po? So sabi rito, for when he is tried, kung talagang siya po ay idarang doon, sa pagsubok na yon, he shall receive the crown of life. So ibig sabihin, kapag natapos natin, ano po, yung pagsubok na yan, nalampasan natin at pinanindigan natin yan dahil sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? You will receive the crown of life. So doon pa lang papasok yung tinatawag nating reward. Ang sabi ho ng Bible, which the Lord had promised to them that love Him. Pinangako yan ng Panginoon Yung lakas, pinangako ng Diyos yan. Tutuparin niya yan. Yung sasamahan kanya, pinangako ng Diyos yan. Tutuparin niya yan. At yung gagantimpalaan ka ng tagumpay sa iyong buhay, pinangako niya yan. Tutuparin niya rin yan. Kaya nga po mga kapatid, alam nyo ho, itong ating pinag-aaralan, ito po ay mayroong magandang direksyon sa buhay natin. Kaya kung tayo po may pagsubok, may pangako ang Diyos sa pagsubok na yan, ano po yon? Kaya natin yang mapagtagumpayan. Alam nyo ho, sabi ng 1 Peter chapter 3, verses 12 to 15, ito po ang sabi ng mga talata. Again, 1 Peter chapter 3, verses 12 to 15. For the eyes of the Lord are over the righteous, and the ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. Take note, sabi ko nga, pwede tayo maging masaya despite of ng difficulties. Sabi po rito, and if ye suffer
for righteousness' sake. Happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Ina-assure tayo, huwag tayong matakot sa tindi ng problema, sa laki ng pagsubok. Bakit? Gustong sabihin ng Panginoon, kaya niyang pagtagumpayan yan. Verse number 15, but sanctify the Lord God in your heart, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So, ang ibig sabihin to, kumalma lang tayo. Huwag tayong mataranta sapagkat ang Panginoon, ang sabi niya, kaya niya tayong bigyan ng tagumpay. Tandaan po ninyo, kahit gano'n yung kalaki, sabi ng Bible, be not afraid of their terror, neither be troubled. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Ang sabi ng Panginoon, kaya niya yang tapusin. Kaya niya yang gapiin. Kaya nga, anong kailangan lang po natin gawin, mga kapatid? Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Siya po ang magbibigay ng totoong tagumpay sa ating mga buhay. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng 1 John chapter 4 verse number 4, ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He. Mga kapatid, guhitan nyo ulit, kung kayo may Bible, kulayan nyo yan, sabi po rito, because greater is He that is in you. Sino tinanggap natin? Ang Panginoong Yesus. Amen? Anong sabi ng Bible? Greater is He that is in you than he that is in the world. Linawin natin. Ang tinanggap natin ay ang Panginoon. Tama po ba ako, mga kapatid? Si Jesus Christ. So, sabi ng Bible, higit daw siya sa kung sino man ang nandito sa mundong ito. At ang tinutukoy po niyan ay si Satanas. Ano bang iuubran si Satanas sa Panginoon? Ang linaw-linaw. Ang Panginoon po ay Diyos, si Satanas, anghel. Anong magagawa ng anghel sa lumikha lang sa Kanya? Anong iuubra niya sa gumawa lang sa Kanya? So sa mga katuwid, alam ng Diyos yung Kanyang kahinaan at kalakasan kasi siya ang gumawa sa Kanya. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya nga, mapanatag po tayo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mapalad daw ang mga dumadaan sa pagsubok. Kasi nga, may Panginoon na nangako na siyang magbibigay kalakasan. May Panginoon na nangako na siyang sasamahan tayo. Di ba naalala nyo yung triyang Hebrew, si Shadrach, Meshach, and Abednego? Hindi ba't yun pagpapatunay para ng Panginoon na talagang hindi niya pinababayaan yung mga taong naninindigan sa Kanya? Hindi niya pinababayaan yung mga taong ipinaglalaban. Yung katwiran ng Panginoon. Di ba tingnan nyo si Daniel? Anong ginawa sa kanya ng leon? Si Shadrach, Meshach, Abednego, anong ginawa sa kanila ng apoy? Walang nagawa ang lahat ng yan. Bakit? May Panginoon na sumama sa kanila. Hindi pinatay ng Panginoon ang leon. Hindi pinatay ng Panginoon yung hari. Hindi pinatay ng Panginoon yung apoy. Ang pinakita ng Panginoon, sumama siya doon. Sinamahan niya yung mga humaharap sa matinding hamon sa buhay. Kaya nga sana mga kapatid sa ating naging pag-aaral ngayong gabi, tunay po na talagang tayo napaalalahanan ng mensahe ng Panginoon na tinalakay natin for this evening. Sana po ito'y naging blessing sa atin pong lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa natapos naming pag-aaralan, sa karunungan, Panginoon, at sa inyong patnubay at pagkilos ng banal na Espiritu. Tunay na kami po ay nagpapasalamat. Nawa, O Diyos, ito po ay magpaalala sa amin na mas dapat kaming maging masigasig sa paglilingkod. Huwag kaming tumigil, huwag kaming umayaw, huwag kaming sumuko sa ginagawa ng kaaway sa buhay namin. Sa mga pagsubok, sa mga suliranin, sa mga pangangailangan at kahirapan, bagkus makita namin may Panginoon na nangako para po sa amin. Kaya, O Diyos, salamat po sa kaliwanagan ng inyo pong salita. Salamat po sa pagkilos ng banal na Espiritu. Pagpalain mo po ang mga natitira pa naming gagawin ngayong gabi sa programang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.